So kung i-add mo lahat yan ay 1,260 days. At ang katumbas po niyan ay 1,260 years. So isipin mo yung gaanong tagal ng panahon. At yung panahon na yan, yan yung tinatawag na Dark Ages, Brother Johnson, hindi ba? Tama. Oh. So, at pagkatapos ng panahon na yan, 1,260 years, diyan uli lalabas yung iglesia kasi nga innocent siya. Sa oras na ito, tayo po'y magbigay ng reaction video mula po sa video ng mga Seventh-day Adventist, si Brother Johnson. Ang video na gusto ko pong bigyan ng reaction dito mga kaibigan ay yung pag-angkin ng mga SDA tungkol po sa nalabi na iglesia na tinutukoy doon po sa Revelation chapter 12 verse 7 na mayroon pong nagtanong sa kanila kung sino po yung babae o sino po yung nalabing iglesia na tinutukoy doon po sa Revelation chapter 12 verse 17. Agad-agad sinagot ng mga SDA at sinabi po nila na sila daw ang tinutukoy o sila daw ang nalabing iglesia doon po sa Revelation chapter 12 verse 17. Ngayon, atin pong panuorin mga kaibigan kung ano po yung katwiran ng mga SDA na iglesia Sabadista daw ang nalabing iglesia. So panoorin natin ang video ni Brother Johnson at saka si Brother Gomer. SDA nga ba ang nalabing iglesia ngayon? Galing ha? Takot. Okay, isa-isahin na natin. Kasi problemado siya eh. So, SDA nga ba ang nalabing iglesia? Ngayon, ang hindi ko lubos maisip ay kung paanong inangkin ng mga Seventh-day Adventist na sila ang nalabing iglesia dahil ba sa talatang ito? Apokalipsis 12:17. Ang SDA na itayo, organized noong 1863 sa pangunguna ni W. at iba pang kasamahang founders. So, kapatid na sa Cords, hindi ko alam kung anong samahan ka. Pero, subukan mong i-post at tingnan natin kung kaya rin ba nating isipin na kayo yun. Kung ang Seventh Adventist para sa iyo ay hindi mo maisip dahil sa talatang 12:17 na ang nakasulat dyan, pakiilagay mo nga dyan sa iyong screen, 12:17 ng Apokalipsis, ay hindi mo maisip na ang nakasulat dyan ay ganito. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabis sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Kung hindi lumapat sa amin yan at nandyan naman talaga ang nalabi, tanong, yan, hindi ako galit, lapat din kaya ito sa inyo? Ay allergy kayo sa kautusan? Malamang. Abir nga, i-comment. So, ang isa sa sinasabi ni Brother Johnson na hindi po lapat sa ibang relihiyon o ibang denominasyon yung iglesyang nalabi dyan po sa Revelation chapter 12 ay dahil ang mga ibang relihiyon maliban lang sa SDA mga kaibigan ay sila lamang po yung naniniwala sa mga kautusan ni Moises na hindi po nabago kundi naging tuloy-tuloy, no? At tiyak ko po mga kaibigan, maliban sa SDA na alam ko, ewan ko kung meron pang iba, si Elmer Albuera yata, no? Hindi naman SDA yun, pero katulad din yata ng SDA yun. At saka yung mga Judaismo, sila yata yung mga sumusunod pa sa mga kautusan ni Moises, tulad din ng mga Ophirian, no? Mga kaibigan. So maliban po doon, wala na po akong alam kung sino pa yung mga sumusunod pa doon, no? Mga kaibigan, yung mga batas ni Moises, yung mga lituntunin niya. Pero ang isa sa batayan ni Brother Johnson ay dahil ang mga denominasyon tulad natin ay hindi po sumusunod daw sa mga kautusan ni Moises. So
ang conclusion niya, maari hindi tayo dahil hindi naman tayo yung sumusunod. At ang pakahulugan niya ay sila daw dahil sila ang sumusunod. Ngayon, pakinggan po natin kung ano po yung mga iba pang mga dahilan nila kung bakit nila sinasabi na sila nga, no? Kasi mas madaling ilapat sa amin yan. Kung hirap na ilapat sa amin yan, sigurado ako, mas lalo na sa inyo. Yun. Mas lalo na Ngayon, sa may atin. paliwanag ko tayo dyan. Yun, anong Kung paliwanag bakit nyo? po natin nasabi na Seventh-day Adventist yung kinatuparan yan. Ano? Father Gomer, pasok. Ayan, kung babasahin niyo po yung Apokalipsis 12, kapatid na nagtanong, may kasaysayan pong pinagdaanan yung iglesia. Aha. Ano po? Ano At po? kung bakit po yan ay tinatawag na nalabi, ay sapagkat nga, ito po ay sa panahon na ng mga huling araw eh. Kung inyo pong babasahin yung Apokalipsis, ang kasunod noon ay yung pagpilit na ng hayop para i-implement yung kanyang tatak. So maliwanag, Brother Johnson, na itong iglesia na tinutukoy dito sa 12:17, ay ito po yung iglesia na daratnan na ng Para po pala sa SDA, yung istorya doon po sa Revelation chapter 12 ay sunod-sunod pati po yung Revelation chapter 13. Alam niyo mga kaibigan, para po sa atin, para po sa akin, yung istorya doon po sa Revelation chapter 12 na kung saan ay idinitalya ni Juan, bagamat hindi buong detalyado kasi yung pagkasabi niya sa Revelation chapter 12, at saka yung istorya sa Revelation chapter 13 hanggang po sa 18 yon ay iisang istorya po yon, makaparehong kaganapan yon, magkaiba lang yung pagbibigay ni Juan ng detalye, mga kaibigan. So, ituloy natin, no? ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sa ating huling kapanahonan ngayon, abay narito na itong nalabi na ito. Hindi po pwede, Brother Johnson, na itong Apokalipsis 12:17 na nalabi na iglesia ay hindi pa umiiral ngayon. Ay papaanong maghahanda, no? Papaano ihahanda yung dadatnan ng ating Panginoon kung walang iglesia ngayon na umiiral? Hindi ba? So maliwanag, kung hindi nyo man matanggap na itong Seventh-day Adventist ang nalabi, ay magturo kayo kung sino. Ay kung iniisip nyo naman kayo, ay di pwede nyo rin namang patunayan. Yeah. So yan Yun po yun eh. Yun po yung kapatid. Kasi totoo yun na talagang ako'y naniniwala naman na hindi mo talaga lubos maisip. Kasi pag naisip mo ng lubos na ito yung nalabi, ay sasama ka na sa amin. Diba? Tama. Tama daw. Kaya walang problema po sa akin yun na ngayon ay hindi nyo pa lubos maisip na ito yung nalabi. Kaya nga hindi po kayo umahanip pa. Pero pag lubusan mo nang napagtanto, kapag ikaw ay nakinig na talagang itong Seventh-day Adventist ang siyang nalabing iglesia, abay, siguradong ikaw ay aanib din naman. No? So, walang problema yung sinasabi mo. Pero kung titingnan po natin kasi, itong 12, chapter 12, mayroon pong kasaysayan ito eh. Kung sabi ko nga, kung babasahin mo lang, umpisahan natin sa 13. Ipinaliwanag ito ni Brother Johnson eh. Nung, di ba, kailan lang Brother Johnson, inisa-isa mo ito eh. Ang sabi rito, sa 13, umpisahan natin, nang makita ng dragon na siya inihagis sa lupa, ay inuusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. O, pansinin po ninyo ha, yung babae dyan na nanganak ng sanggol na lalaki ay ang bayang Israel. No? At yung sanggol na lalaki ang ating Panginoong Hesukristo. Yung babae, siya yung iglesia. No? At ang sabi sa 14, at sa babae ay ibinigay ang... Okay, maputol lamang po, no, mga kaibigan. Meron lang pang po akong gustong ipapansin po sa inyo na mayroon pong komplikado po itong paliwanag ni Brother Comer na sinabi niya na yung iglesia daw may kasaysayan, sabi niya. At kung babasahin natin, umpisahan natin sa Revelation chapter
12 verse 13, makita po natin dito, sabi niya na yung babae ay na nung nakita na yung si Satanas ay inihagis na, sabi ni Brother Gomer, mga kaibigan, yun daw babae ay Israel at yung anak daw si Kristo. Yung babae, siya daw yung Israel o iglesia, sabi ni Brother Gomer, maliwanag, no? At yung anak daw na lalaki ay si Kristo. Iulit po natin. Na siya inihagis sa lupa ay inuusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. O parsinin po ninyo ha, yung babae dyan na nanganak ng sanggol na lalaki ay ang bayang Israel. No? At yung sanggol na lalaki ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yung babae, siya yung iglesia. Yung babae, siya yung iglesia. Yung babae, siya yung iglesia. No? At ang sabi sa Yan. So, maliwanag po sa atin, mga kaibigan, yung nanganak sa lalaki ay ang iglesia at Israel o bayang Israel. No, so dalawa, no? Bayang Israel at saka iglesia, yun po yung pakahulugan ng mga Sabatista, yung nanganak sa Revelation chapter 12. Pero kung titignan po natin, para maunawaan po natin itong Revelation chapter 12, sabi sa Revelation chapter 12, mayroon pong babae na nakita ni Juan na buntis. At itong babae ay nanganak ng isang lalaki. Ang pakahulugan ng SDA, yung anak ay si Kristo. At Israel o Iglesia, yung babae na nanganak. Alam nyo mga kaibigan, mali Ewan ko po kung makita po ninyo yung aking puntos na gustong ipakita sa inyo. Bakit ko sinabi na mali na yung babae ay iglesia at ang anak ay si Kristo? Alam ko, hindi po kayo papayag mga kaibigan. Bakit po? Kasi sa iglesia, ang tumutukoy na nanganak sa iglesia ay ang ebanghelyo o si Kristo, mga kaibigan, kasi si Kristo yung ebanghelyo ng Diyos Ang iglesia na ipanganak o nabuo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya baliktad mga kaibigan. Basahin po natin para mas maliwanag. Dito po sa Efeso, Kapitulo 2, sa versikulo 14, para makita natin sino nga ba ang bumuo sa iglesia, mga kaibigan at mga kababayan. Sa verse 14 ganito ang sinasabi, sapagkat siya, si Kristo, ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. So maliwanag po na si Kristo yung bumuo sa isang taong bago. Ang tawag po pala ng Diyos sa iglesia, isang taong bago. Mga kaibigan, isang taong bago. Ibig sabihin, ang iglesia bumubuo ng isang katawan, na ito po yung mga tao na sumasampalataya kay Kristo. Na si Kristo po ang nanganak sa iglesia. Kaya yung sinabi ni Brother Gomer, mga kaibigan, na yung babae ay iglesia at yung anak ay si Kristo, mali po Parang pinapalabas ng SDA na yung iglesia ang nanganak kay Kristo. Baliktad, mga kaibigan.
Pero ang iglesia po ang naipanganak sa pamamagitan ni Kristo. Basahin natin dito po sa unang Korinto Kapitulo 4 sa versikulo 15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro, kay Kristo ay wala nga kayong maraming mga ama. Bakit? Sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tandaan nyo po mga kaibigan, yung iglesia na yun po yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ay nabuo, na-create, nalalang sa pamamagitan ng Ebanghelyo na yun po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang katunayan dito po sa John chapter 1 sa verse 12, ganito po ang ating mababasa. Datapot ang lahat na sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So naipanganak po ang tao bilang anak ng Diyos o bilang Kristiyano sa pamamagitan po ng pananampalataya nila sa pangalan ng Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo. Mas maliwanag dito po sa unang Pedro Kapitulo 1 sa versikulo 23, ganito ang ating mababasa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, na yun po yung si Kristo po yun no? Yun po yung inutusan ng Ama, yun po yung inutusan ng Diyos mula sa langit bumaba upang buuin o isilang ang iglesia, na yun po yung katawan, mga kaibigan. Hindi po yung iglesia, yun po yung nanganak sa ating Panginoong Jesucristo, mali, no? Kasi yung pakahulugan ng SDA, Israel daw, yung babae at saka iglesia. Maganda pa sana kung hindi sinabing iglesia Maganda pa sana kung sinabi na lang na yung babae ay Israel at yung anak ay si Kristo at hindi dinagdagan ng iglesia. Kasi kung sabihin natin yung iglesia, yung babae ay iglesia, mali po mga kababayan. Kasi ang nanganak o bumuo ng iglesia ay si Kristo. Sa pamamagitan niya, yung hentil at saka Hudyo, doon po bumuo ng iisang katawan. Yun po ay ang iglesia, mga kaibigan. So ituloy po natin, ano po yung kanilang katwiran, bakit nila sinasabi na sila po yung iglesia na nalabi. Diyan po sa Revelation chapter 12, verse 17. Kasi, at sa babae ay ibinigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa isang ilang, mula sa harap ng ahas, hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya ng isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. So itong time element na binanggit po dito na isang panahon, mga panahon at kalahati ng mga panahon, ay ito po ay prophecy, time prophecy. Na kung titingnan po natin, ito po ay binubuo ng maraming mga taon. Yung isang taon ay 360 days, 2 taon ay 720 days, kalahating taon ay 600. So kung i-add mo lahat yan ay 1,260 days. At ang katumbas po niyan ay 1,260 years. So isipin mo yung gaanong tagal ng panahon. At yung panahon na yan, yan yung tinatawag na Dark Ages, Brother Johnson, hindi ba? Tama. Oh. So, at pagkatapos ng panahon na yan, 1,260 years, dyan uli lalabas yung iglesia kasi nga inusig siya ay dinala sa ilang, kinandili siya ng 1,260 years,
So pagkatapos ng 1,260 years, muli mong makikita. Oh. Kaya ang sabi doon sa talatang 15, at ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maitangay siya sa agos. At tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ng ilog na ibinugas ng dragon sa kanyang bibig. So makikita mo rito, mula nung itayo ng ating Panginoon ng Iglesia, pinangunahan ng mga apostol. Of course, namatay ang mga apostol. No? Ngayon, tanong, nung bang namatay ang mga apostol, ang Iglesia ba'y nagpatuloy? Siyempre nagpatuloy kasi yun ang pangako ng ating Panginoon eh. No? Sa 28-19 hanggang sa katapusan ng sanlibutan, ay sasamahan niya yung Iglesia eh. Kaya nga dito makikita natin kung paanong pinoprotektahan ng Diyos yung Iglesia. Oh. So may kasaysayan na pinagdaanan po yung Iglesia. At itong 1,260 years, kung pag-aaralan po ninyo to sa history, ito po ang Dark Ages, nag-umpisa noong 538 AD, natapos po yun noong 1798. Mamaya ipapaliwanag ni Brother Johnson kung ano mga nangyari dyan. So, 1798, after ng 1798, i-expect mo na muling lalabas yung Iglesia. Yan po yun. Kaya nga makikita po ninyo, after 1798, dito na po naglabasan napakaraming reliyon, Brother Johnson. Oh. Pero, may katangian yung iglesyang nalabi. Diyan mo makikilala. After 1798, yung panahon na yan, nung matapos ang Dark Ages, kahit balikan nyo po ang kasaysayan, nag-umpisang maglabasan yung maraming reliyon ngayon. No? Pero, ang katangian ng nalabi na binabanggit dito, Brother Johnson, ito nga ang maliwanag. Tama. So, doon sa naglabasan na iglesia after 1798, abay hahanapin mo itong katangian na ito. Yan. Dapat ito ang makita mo. Kasi after nung 1,260 na Dark Ages, abay naging libre uli. No? Nagkaroon uli ng Bible Society, Brother Johnson eh. Tama. Nabata uli ang Biblia, naglabasan ang mga iba't ibang relihiyon. Pero dapat ninyong maintindihan itong talatang 17, ang matibay na sinasabi ng banal na kasulatan kung sino yung nalabi. At yan, yung samahan, ang sabi dito, na tumutupad, nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Kaya masasabi po natin sa katangian ay talagang lumabas ang Seventh-day Adventist after 1798 at itong iglesyang ito ay nagtataguyod ng kautusan ng Diyos, Brother Johnson. Ayan. Okay. So, napakaganda na iyong sagot, Brother Gomer. At susundan ko po yung iyong sinabi na kung ang explanation ni Brother Gomer ay tututulan, no? Dapat meron kayo. Di ba may tumawag ho dito, Iglesia ng Diyos? Tinanong natin sa kahulugan ng Apokalipsis 12. Tama. Hindi niya maipaliwanag eh. Hindi niya malaman kung kailan nagsimula yung 1,260 days at kailan natapos, anong event meron dyan. Pero tayo na ipapaliwanag natin. So, doon sa sinabi ni Brother Gomer, maganda na po yun. At sinasabi po niya dito na kabuang bilang ng 1,260 days. Sa prophecy ay natupad po yan years. Meron tayong dalawang talata sa Biblia na ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Noong 538, ano ang kaugnayan nito sa Apokalipsis 12:6? Dahil dyan po nga pinutungan ang kanunahang obispo ng Roma at binigyan ng malaking kapangyarihan, kaya dyan nagkaroon ng unang pope. Tuloy-tuloy po yan mga kapatid. At maraming nagpasalin-salin, ibang mga papa na nanguna sa alam natin at kilalang iglesia hanggang 1798. Anong meron noong 1798? Doon po hinuli yung si Pope Pius XVI, ano? Pope Pius XVI ba, Brother Gomer, no? Opo. Opo.
hinuli sa utos ni Napoleon Bonaparte, hinuli ni General Berthier ng France. Bakit? Sa loob po niyan, mula 538 hanggang 1798, dyan o nangyari yung persecution na matindi. Nandir na sa loob nangyari yung Holy Inquisition. I-search nyo lang po. At kung sino ang pakana niyan, walang iba kundi yung pong naghari sa loob ng 538 hanggang 1798. Yan po yung papal supremacy kung tawagin. Yung dogma na kailangan sumunod. Pag hindi, ay kamatayan. Mapapanood po ninyo, pelikula nga yan, yung kapanahon ni Emperor Nero. Yung buntis, hinihila yung, binibiyak yan tiyan, kinukuha yung bata, may tinutusok. Napakatindi. I-search nyo yung Inquisition na tinatawag at kung ano yung mga gamit. Diyan po yan nangyari. At yung sinasabi ni Brother Gomer na katapusan po niyan, 1798. Okay po mga kaibigan. So, ang isa sa patunay po ng mga SDA ay kasaysayan na ang kanilang patunay para sa computation po nila doon po sa 1,260 years na kung saan ay ito kasi yung panahon na kung saan yung babae ay dinala sa ilang upang siya po ay ampunin ng 1,260. At ang pakahulugan po ng mga SDA ayon sa kasaysayan, hindi po ayon sa Biblia, no? Kundi ayon po sa kasaysayan, yung 1,260 years daw ay nag-umpisa noong 538 at natapos noong 1798. Mga kaibigan, ni-research po natin ayon po sa Meta AI o Google, mga kababayan, yung sinasabi po nila na kung saan, kung kailan nag-umpisa ang Inquisition, sabi ni Brother Johnson, ano? Kasi sabi niya, kahit i-research nyo, sabi niya, no? Sabi dito, ang sagot po ng Google o si Meta AI, oo, ang Espanyol Inquisition ay opisyal na natapos noong 1834. So, hindi po 1798, ano? Ngunit, ang mga aktibidad nito ay unti-unting nababawasan simula noong 1798. So, noong 1798, doon nag-umpisa na pinapawalang bisa yung Inquisition, pero hindi pa natapos yon, no? Kundi ang opisyal na pagkatapos ng Inquisition ayon sa history ay 1834. Basahin natin kung ano pa yung sinasabi ng Meta AI. Ang mga pangyayaring sumunod ay nagmarka sa pagtatapos ng Espanyol Inquisition. Mga pangyayari na humantong sa pagtatapos. 1798, ang Espanyol Inquisition ay pansamantalang pinawalan ng kapangyarihan ni Haring Carlos IV. 1808, ang Espanyol Inquisition ay muling ibinalik ni Haring Fernando. Yung Inquisition na ibalik muli, no? Ibinalik noong 1808. Kaya nagtuloy-tuloy yung Inquisition ayon sa ating na-research. Ibinalik ito ni Haring Fernando. Noong 1820, ang liberal na pamamahala ng Espanya ay nagpasa ng batas na nagpapawalang bisa ang Espanyol Inquisition. Kaya noong 1834, ang Reyna Maria Cristina ng Espanya ay opisyal na nagpawalang bisa ang Espanyol Inquisition. So, ang talagang opisyal na pagtatapos ng Inquisition ay noong 1834, hindi po 1798. Meron pa dito, no? So tinanong natin ulit sa Meta AI, ang tanong natin ay 538 AD ba ang umpisa ng Inquisition? Yun po yung tanong natin. Sabi dito, hindi tamang petsa ang 538 AD bilang pagsisimula ng Inquisition. Ang unang Inquisition ay nagsimula noong ito yung kanyang sinabi, no?
mga panahon ng Inquisition, Medieval Inquisition, 1184 hanggang 1439, nagsimula sa katapusan ng ika-12 siglo sa panahon ni Papa Lucio III. So, yung pag-uumpisa ng Inquisition, mga kaibigan, nasa kaligitnaan ng 1184 hanggang 1439. So, yun po yung umpisa ng Inquisition. So, hindi po 536, ano? At saka, pangalawa, ang ulat ni Meta AI ay pangunahing Inquisition, 1439 hanggang 1542, tumutukoy sa panahon ng pagpapalawak ng Inquisition sa buong Europa. Doon po umusbong, ano, mga kaibigan. Sa Espanyol Inquisition, 1478 hanggang 1834, nagsimula sa panahon ni Haring Ferdinand II at Reyna Isabel I ng Espanya. So, ang petsa ng pagtatapos, Espanyol Inquisition, 1834, Romano Inquisition, 1834, Portuguese Inquisition, 1821. So, yun po yung katapusan ng Inquisition, mga kaibigan, na ayon po sa ating nakita, mga kapatid, ano? So, hindi po ito eksaktong 538 at 1798 natapos yung Inquisition o yung Dark Ages na sinasabi po ng mga Seventh-day Adventist, no? So, wala tayong tutol sa history. Kung yun po yung kanilang na-research, wala tayong pakialam doon, no, mga kaibigan. Dito lang nagpapatunay na hindi tayo dapat magbatay sa ating pananampalataya o sa patutuo ng Biblia sa history. Kasi, mga kaibigan, iba-iba po ang informasyon na ibinibigay ng Google tungkol po sa katunayan kung kailan niya nag-umpisa ang Inquisition, kailan niya natapos, no? Kailan nag-umpisa ang Dark Ages, kailan natapos ang Dark Ages. So, walang eksaktong petsa, kaya hindi natin pwedeng gamitin para patunayan doon po sa kung saan yung babae ay inampon doon sa ilang ng 1,260 years. Mga kaibigan, mali po na gamitin natin yung history kasi iba-iba po ang informasyon na ibinibigay ng Google, mga kaibigan. Tama po yung sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Unang Timoteo Kapitulo 1 sa versikulo 4, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Makinig po kayo, mga kaibigan. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So, binilin po ni Apostol Pablo si Timoteo na dapat ang patutuo po hindi po manggaling sa mga katha ng tao. Ang patunay po na yung history na pinagbabatayan po ng mga Sabadista, ng mga Katoliko, pare-pareho po sila na doon po sila bumabatay sa kanilang pananampalataya para mapatunayan ang Biblia, ay mali po, mga kaibigan, kasi yung mga katha kasi yun kathang isip, yung mga kasaysayan, kasi iba-iba po ang informasyon ng sinasabi ng mga historiador. Kaya hindi mo dapat yan gamitin para mapatunayan mo yung 1,260 years. Diyan po sa Revelation chapter 12 sa verse 17, para matumbok nyo lang o para maidugtong nyo lang yung relihiyon po ninyo na kayo yung nalabi. Mga kaibigan, mga kababayan, sana po ay magsuri po tayo. Kasi si Apostol Pablo, siya po ang nagsabi na huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan. Wala naman talaga katapusan Magtanong ka sa Google, walang eksaktong sasabihin. Kasi maraming historiador na nagsasabi,
nagpapaliwanag pero walang eksakto. Kaya nga hindi po tayo dapat makinig sa mga ganun eh. Kung saan po tayo magbatay sa ating pananampalataya at hanapin yung katotohanan tungkol po sa Biblia, mga kaibigan, ay huwag po sa kasaysayan, mga kaibigan, na walang hanggang pagtatalo yan, ganito ang totoong istorya. Sabi naman ni Ganire, ganito ang tamang istorya. Si ganito ay ganito. Walang hanggang pagtatalo yan, mga kaibigan. Ang ating kasaysayan ay may nagmanipula na po dyan. Kaya hindi na po tayo magtiwala sa mga kasaysayan, mga kapatid. Dito po sa Biblia, ang sabi po ng Diyos sa mga talagang gustong maghanap ng katotohanan sa Isaiah chapter 34. Dito po sa verse 16, ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at iyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. So ang ating pagsasaliksik sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, ay saliksikin natin sa aklat ng Panginoon o sa Biblia. Hindi po sa kasaysayan. Wala kang mahanap na tamang eksaktong patunay o patutuo dyan po sa kasaysayan. O gaya na lamang po dito, ating natuklasan. Sabi ng Sabadista, nag-umpisa ang Dark Ages o Inquisition noong 538 AD. At ito'y natapos noong 1798. Pero nung tinanong natin, ang sabi naman po ng Meta AI, mga kaibigan, ay hindi tumugma doon po sa sinabi ng mga Sabadista. Kasi sabi po dito, ang pagkatapos o ang pagtatapos ng Inquisition, hindi po noong 1798, kundi dito sabi niya, Espanyol Inquisition 1834 natapos. Sa Romano Inquisition 1834 din. Sa Portuguese Inquisition 1821 natapos, mga kaibigan. So, yan ay hindi natin alam kung alin ba talaga ang totoo dyan po sa kasaysayan o sa ibinigay ni Meta AI o ang Google na informasyon. Kaya nga hindi tayo dapat magtiwala mga kaibigan, hindi natin alam kung ito yung totoo, binabasa ko, o kung yung sinasabi naman ni Brother Johnson. Pero hindi natin sinasabi na yan ang totoo. Bakit? Kasi makakaiba mga historiador, iba-iba mga kaibigan. Kaya, ang masasabi ko, mga kapatid, dito po sa Revelation chapter 12, yung tinutukoy dyan po kasi sa Revelation chapter 12 verse 17 na nalabi na iglesia, hindi po yan iglesia Sabadista. At saka kahit anong denominasyon dito po sa mundo ngayon, wala pa yung iglesia na nalabi, mga kababayan, wala pa. Kasi yung iglesia na nalabi na babalikan ng ating Panginoong Jesucristo, ayun ay lilitaw pagkatapos ng 1,000 taon. Di pa naman naganap yung 1,000 taon Kung babasahin po natin yung Revelation chapter 12, mga kaibigan, ito po ay tumutukoy sa katapusan, mga kapatid, sa katapusan ng mundo, na kung saan yung babae na nakita ni Juan mula sa langit, nanganak po ito. Nanganak po ito ng isang lalaki. At pagkatapos na naipanganak yung lalaki, inagaw itong anak. Hindi naman si Jesucristo yun Kasi si Jesucristo, nung naipanganak, nabuhay pa dito sa mundo, nangaral pa, bumuo pa ng iglesia para lumago. Yun nga yung taong bago yung iglesia Ang katunayan, yun po yung anak doon po sa Revelation chapter 12. Yung anak na lalaki doon, yun po yung iglesia. Na pagkatapos mabuo ang iglesia, mabuo mga kaibigan, ibig sabihin mabuo na, may panganak na, i-caught up na yan. Mararapture, mga kapatid.
And then pagkatapos na ma-rapture yan, dahil sa galit ni Satanas na hindi niya nasakmal yung anak ng babae o yung iglesia, hindi niya nasira sapagkat pinagharian pa niya, pinahirapan pa niya, pero hindi niya nadaig, hindi niya nasakmal, sinundan niya sa itaas Nung inagaw itong iglesia, sinundan ni Satanas doon sa itaas. Kaya nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel. At yung dragon at ang kanyang anghel nakipagbaka sa kampo ng mga hukbo ng langit. Pero natalo po sila at nadaig. Kaya inihagis. Yung paghagis dyan mga kaibigan, yun po yung sinasabi doon po sa Revelation chapter 20 na kung saan si Satanas ay ikinulong. Ikinulong po si Satanas. At nung naihagis na itong si Satanas, nagkaroon na ng dumating na ngayon, sabi ng Biblia, yung kaligtasan. Bakit? Kasi yung iglesia na na-caught up, nagkaroon na po sila ng kaligtasan. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng demonyo sa kanila. Mga kababayan. At yun na yun, yung maghahari ng 1,000 taon. At yung kanilang paghahari sa loob ng 1,000 taon, marami po ang maliligtas sa kanilang pangangaral. Kasi mangaral po sila magiging mga saserdote. Basahin po natin, Revelation chapter 20, dito po sa verse 6. Ganito ang ating mababasa. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kaya nga ligtas na sila Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yan. So, sa loob ng 1,000 taon, maghahari po ang mga mabuhay na maguli, i-caught up, at sila po ay maging saserdote ng Diyos at ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Saan? Dito po sa lupa, mga kaibigan. Anong katunayan? Sa verse 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. So, kakalagan si Satanas at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 ng sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So pagkalabas ni Satanas, yan po yung tinatawag na nakita ni Satanas na may binhi na nalabi itong babae. Mga kababayan, nakita niya, kaya niya binalikan. Kaya nung nakalagan na si Satanas sa kanyang bilangguan, yun po yung tinatawag na binaling niya yung kanyang galit doon po sa binhing nalabi. Kasi sa loob ng 1,000 taon, marami pang mga maliligtas na yun po yung mga tinatawag na nalabi na iglesia. Yun po yung babalikan ni Satanas. Kaya yung nalabi wala pa, mga kaibigan. Magaganap pa yan pagkatapos ng 1,000 taon. Yun yung mga napangaralan, itong maliligtas, itong bubuhay na maguli ni Kristo na maghahari sa 1,000 taon. Sila po yung mangaral at meron pong mapangaralan, maligtas, maging iglesia. Yun yung tinatawag na nalabi. Yun po yung babalikan ni Satanas. Kasi pagka makalagan na si Satanas, makikita niya yung binhi ng babae, meron pa pala dito, babalikan. Babalikan. Pero hindi po sila magtatagumpay. Bakit? Kasi pag kubkubin nila yung mga banal o yung bayang iniibig ng Diyos, yung nalabi, sabi dito, at nagsipanhik sila, si Satanas, sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So, hindi po sila mananalo ulit. Mga kaibigan, kahit babalikan ni Satanas yung
nalabi na binhi, hindi po sila mananalo. Kasi pagka nakalagan na si Satanas, magaganap na dyan yung Great Tribulation, mga kapatid. So hindi po Sabadista yon, malayo po mga kapatid, no? Malayo na iglesia Sabadista yung nalabi dyan po sa Revelation chapter 12. Kasi yung nalabi ay yun po yung mapangaralan pagkatapos ng 1,000 taon. Meron pong doon po sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo at ang mga maliligtas, meron pong mapangaralan dyan at maliligtas. Yun po yung tinatawag na nalabi na iglesia. Yun po yung kukubkubin ni Satanas, mga kababayan. Yun po yung kukubkubin. Na yun po yung maidadagdag, yung mga nalabi na yan, yun po yung maidadagdag doon po sa mga maliligtas. Maliligtas, mga kababayan. So, wala pa yung nalabi. Wala pa. Yung kanilang patutuod doon po sa history, mahirap natin patunayan yan, mga kababayan. Mahirap natin yan patunayan na tama yung kanilang computation. Kasi kung itatanong mo sa Google, iba-iba ang informasyon na sinasabi. Gaya na lamang po yung ating pagtanong sa Meta AI o yung Google. Ay iba yung informasyon na binigay sa akin eh. Iba din yung informasyon na sinasabi ng mga Sabadista. So ano yung totoo dyan? Wala tayong dapat paniwalaan sa ibinibigay ni Google. Bakit? Kasi magkakaiba eh. Sabi ng Sabadista, nag-umpisa yung Inquisition 538, natapos nung 1798 para may tugmasin nila, para mapagtugma nila yung 1,260 years na sinasabi sa Biblia. Magtanong ka sa Google, iba-iba naman ang informasyon na sinasabi. Paano mo yun pagdudugtungin, mga kaibigan? Kaya hindi tayo dapat maniwala sa mga kasaysayan. Unang-una, sinabi ni Pablo kay Timoteo, ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan. Yung historya ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo. Walang katapusang pagtatalo yan. Mga kaibigan na Sabadista, kung ang patunay po ninyo ay kasaysayan, wala. Paano nyo masasabi eksakto yung computation po ninyo? Samantalang magkakaiba naman ang sinasabi o informasyon na binibigay ni Google. Kasi si Google naman ay nagdedepende lang sa kanyang isasagot sa mga historiador. Paano mo mapatunayan na yung mga historiador ay hindi nagsisinungaling? At alam naman po natin, mga kababayan, yung mga matatalino dyan, alam natin na ang kasaysayan mayroon pong nagmanipula. Alam din yan ng mga Sabadista, pati ang mga taga-punto por punto, alam nila yan. Na ang kasaysayan mayroon pong nagmanipula. May nagbago, alam nyo mga kaibigan, hindi talaga tayo dapat magtiwala dyan sa kasaysayan eh. Marami kasing mga sinungaling din na historiador. Hindi ko naman linalahat, pero napapatunayan natin na magkakaiba po ang informasyon ng bawat historiador. Mga kaibigan, mga kapatid. So, sana po, mga kaibigan, ay maging mapagmatsyag po tayo para sa mga pinapaniwalaan po natin. Unang-una, ang mga doktrina ng Seventh-day Adventist, hindi naman po lahat, pero marami tayong nakikitang wala na po sa Biblia yung kanilang mga doktrina, no? Gaya na lamang po yung mga pagkain. Meron pong video ng mga Sabadista din tungkol po sa pagkain meron po akong napanood tungkol po sa pagkain na kung bakit bawal sa kanila yung baboy. Pero saka ko na bibigyan ng
komento po yan, mga kaibigan. So dito lamang po tayo. So sana po ay nagkaroon po tayo ng lead o guide para magsuri ng katotohanan. Hindi ko naman sinasabi na tama yung aking sinasabi, pero yan ay magiging challenge po sa inyo para ituloy-tuloy nyo po na magsuri sa banal na kasulatan. Kasi po, ang iglesia, ito mga kaibigan, ang iglesia po ay hindi po ito tumutukoy sa isang denominasyon. Ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po tumutukoy sa denominasyon o isang denominasyon, mga kaibigan. Hindi tumutukoy sa Sabadista, sa Katoliko, sa Iglesia ni Cristo, sa MCGI, sa Baptist, sa Jehovah's Witness, etc. mga kaibigan. Yung itinatag ni Cristo na iglesia, walang denominasyon na tinutukoy, kundi ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga tao na sumasampalataya sa mga aral ni Cristo. Take note, ang itinatag ni Cristo na iglesia ay mga tao na sumasampalataya sa aral ni Cristo. Hindi po Sabadista yon. Ibig sabihin, kahit sinong tao, basta marunong magbasa at nauunawaan niya sa pamamagitan po o tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, ang banal na sulat, at sundin niya yung tama o eksakto tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kabilang ka doon sa itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia. Kasi siya nagtatag Hindi naman grupo ang nagtatag Hindi naman grupo ang nagtatag Kundi ang nagtatag po sa iglesia ay ang Panginoong Jesucristo. Pero ang pakahulugan ng Sabadista, iglesia daw ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Nako, napakalaking mali po yon, mga kaibigan. So, hanggang sa muli po mga kababayan, sana po ay mabigyan natin ito ng mas magandang reaksyon pag tayo po ay nag-live muli, no, mga kaibigan. So, yung ating pag-live ay malapit na po, mga kapatid. At sana si Jando sisipot po sa ating pagla-live.